Nagsilbi akong hagdan para maabot mo ang langit, pero nang naroon ka na, itinulak mo ako sa bangin ng kawalan. Habang hinihintay ko ang ating panganay, ikaw naman ay abala sa paghaplos sa tiyan ng iyong kerida. Cardo, ang bawat sentimo at dangal na kinuha mo sa akin, babawiin ko. Hindi sa dahas, kundi sa paraang hinding-hindi mo malilimutan. Sino nga ba ang tunay na talo sa larong ito? Huwag kang mag-alala, Shayna. Konting tiis na lang, mahal. Kapag nakuha ko na ang huling pirma sa mga papeles ng lupa, wala nang matitira kay Maricel. Tayo ang magsasama at ang batang yan ang magiging tagapagmana ng lahat ng pinagpaguran niya. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagpapatulo ng luha ni Maricel sa sobrang tamis. Ngayon ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Maricel sa kanto ng malamig at puting pasilyo ng St. Jude Medical Center. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay biglang naging nakasusuka. Hawak niya ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng isang pares ng kulay asul na sapatos ng sanggol, isang sorpresang regalo sana para sa kanyang asawa sa araw ng kanilang ika-10 anibersaryo. 10. 10 taon niyang binuo ang pagkatao ni Cardo. Mula sa pagiging isang simpleng empleyado, ginawa niya itong direktor ng kumpanya. Ibinigay niya ang kanyang tiwala, ang kanyang yaman, at ang kanyang buong puso. At heto ang kapalit. Sa loob ng silid na yon, nakita niya sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto ang kanyang asawa, si Cardo, na masuyong humahalik sa noo ni Shayna. Ang dati niyang sekretarya na tinanggal niya dahil sa hinalang nagnanakaw ito sa pondo, pero ngayon ay mukhang mas masagana pa ang buhay. Suot ang isang mamahaling seda na maternity dress. Ang kamay ni Cardo ay nakapatong sa malaking tiyan ni Shayna. Ang parehong kamay na kagabi lamang ay humahaplos din sa tiyan ni Maricel habang nangangako ng katapatan hanggang sa huling hininga. Ang bawat salitang binitawan ni Cardo ay tila mga pako na ibinabaon sa krus na kailangang pasanin ni Maricel. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng ospital ay tila naubos at ang tanging narinig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bumagsak ang maliit na paper bag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Walang tunog na malakas, ngunit para kay Maricel, ang pagtama ng sapatos ng bata sa sahig ay tila isang pagsabog na gumuho sa kanyang mundo. Unti-unti siyang napasandal sa pader. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa kanyang damit, ngunit mas malamig ang pakiramdam na namuo sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang mga luhang kanina pa gustong kumawala ay nanatiling nakakulong sa kanyang mga mata. Tila natuyot sa tindi ng puot at pighati. Sa gitna ng kanyang kalituhan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang mamahaling bag. Sa pamamagitan ng malabong paningin, binasa niya ang text mula sa kanyang personal banker. Isang abiso na may naganap na wire transfer na nagkakahalaga ng 5 milyong piso mula sa kanyang sariling ipon patungo sa isang account na hindi niya kilala. 5 milyon. Ang perang yon ay inilaan niya para sa kinabukasan ng kanyang anak, para sa edukasyon at seguridad nito. Tila isang malupit na biro ng tadhana. Habang siya ay naglalakad sa mga pasilyo ng ospital para ipagdiwang ang buhay at pag-ibig, ang lalaking itinuturing niyang buhay ay abala sa paghuhukay ng kanyang libingan. Ang bawat haplos ni Cardo kay Shayna ay isang sampal sa lahat ng sakripisyong ginawa ni Maricel para sa kanilang pamilya. Ang bawat ngiti ng kanyang asawa sa ibang babae ay tila lason na unti-unting pumapatay sa bawat magandang alaala na itinanim nila sa loob ng isang dekada. Pinilit niyang tumayo ng tuwid. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelo, nanginginig at walang lakas. Ngunit may isang bagay na biglang nagliyab sa loob niya. Isang maliit na kislap ng galit na mas matindi pa sa anumang sakit. Hinaplos niya ang kanyang sariling tiyan
Naramdaman ang marahang sipa ng kanyang anak. Doon, sa gitna ng kataksilan at dilim, ay gumawa siya ng isang tahimik na panata. Hindi siya iiyak sa harap ng mga taong nagnakaw ng kanyang kaligayahan. Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Iniwan niya ang sapatos ng sanggol sa sahig ng ospital, isang simbolo ng kanyang patay na pangarap. Pagdating niya sa parking lot, ang init ng araw ng Maynila ay humampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito natunaw ang yelong namuo sa kanyang puso. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at naupo sa katahimikan ng ilang minuto. Bakit? Iyon ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ba sapat ang lahat ng ibinigay ko? Hindi ba sapat na ginawa ko siyang hari sa isang kahariang ako ang nagtayo? O sadyang ang likas na katangian ng ahas ay tuklawin ang kamay na nagpapakain dito? Pag-uwi niya sa kanilang malaking bahay sa Forbes Park, isang bahay na siya ang bumili, ngunit si Cardo ang naghari. Sinalubong siya ng katahimikan na tila nanunuya. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagparada ng sasakyan ni Cardo. Pumasok ang kanyang asawa, suot ang kanyang pinakamagandang barong, may dalang isang pompon ng mga pulang rosas at may matatamis na ngiti sa kanyang mga labi. Happy anniversary, mahal! Masayang bati ni Cardo. Sabay lapit para halikan siya sa pisngi. Ang amoy ng pabango nito ay may kasamang kakaibang bango. Ang bango ni Shaina na kanina lang ay nalanghap ni Maricel sa ospital. Pasensya na, medyo natagalan ako sa opisina. Maraming paperwork, alam mo naman, para sa kinabukasan natin at ni baby. Tinitigan ni Maricel ang asawa. Tinitigan niya ang mga matang dati ay pinagmumulan ng kanyang lakas, ngunit ngayon ay tila dalawang madilim na butas ng kasinungalingan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Tinanggap niya ang mga rosas. Ang bawat tinik nito ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Salamat, Cardo. Mahinang tugon ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at walang emosyon. Salamat sa lahat ng ibinigay mo sa akin ngayong araw. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sorpresang ito. Tumalikod si Maricel at dinala ang mga bulaklak sa kusina. Iniwan si Cardo na nakatayo at tila nagtataka sa lamig ng kanyang asawa. Habang nakatalikod, ang mga mata ni Maricel ay tumingin sa malayo, sa labas ng bintana, kung saan ang dilim ay unti-unti nang lumalamon sa liwanag. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang maskarang yan, Cardo? At hanggang kailan ko kayang tiisin ang bawat hibla ng iyong panloloko bago ko tuluyang wasakin ang entabladong kinatatayuan mo? Ano ba naman yang mukha mo, Maricel? Anniversary na anniversary natin? Para kang nakakita ng multo. Sayang naman itong inihanda kong sorpresa kung ganyan ang isasalubong mo sa akin. Ang boses ni Cardo ay puno ng pagkairita, malayo sa malambing na tono na ginamit niya sa ospital kanina para kay Shaina. Nakaupo sila sa hapagkainan, sa harap ng mga pagkaing hindi man lang malasahan ni Maricel. Ang bawat subo ay tila buhangin sa kanyang bibig. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking sa loob ng 10 taon ay itinuring niyang mundo. Pero ngayon ay tila isang estranghero na may suot na maskara ng kabutihan. Cardo, tumawag ang bangko kanina. Mahinang simula ni Maricel, pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Nasaan ang 5 milyong piso na kinuha mula sa account ko? Iyon ang perang inilaan natin para sa panganganak ko at sa magiging deposito para sa bagong bahay na plano nating bilhin. Biglang tumigil si Cardo sa pagkain. Ang tunog ng pagtama ng kanyang kutsara sa mamahaling plato ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kubyertos at tumingin ng diretso sa mga mata ni Maricel. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagiging mapagmahal na asawa, naging isang depensibong kaaway. Iyan na naman ba? Pera na naman? Pasigaw na sagot ni Cardo
Ang kanyang boses ay puno ng gaslighting na tila ba si Maricel ang may kasalanan. Masyado ka ng praning, Maricel. Siguro dahil lang yan sa pagbubuntis mo, kaya kung ano-ano ang naiisip mo. Ginamit ko ang pera para sa isang investment na magpapalago ng kumpanya natin. Para sa atin din yon. Para sa anak natin. Bakit ba kailangang lahat ng galaw ko ay binabantayan mo? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Investment o pambili ng kondo para sa ibang tao? Muntik nang masabi ni Maricel, pero pinigilan niya ang kanyang dila. Alam niyang kailangan niyang maging matalino. Hindi pa ito ang tamang oras para ilabas ang lahat ng kanyang alas. Bago pa man makasagot si Maricel, pumasok sa eksena si Aling Belen, ang kanyang biyenan, na tila laging nakabantay sa bawat pagkakamali niya. Ang tunog ng mga yabag nito sa sahig ay tila isang hudyat ng panibagong pag-atake. Narinig ko ang boses niyo hanggang sa taas. Wika ni Aling Belen habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mukha ay puno ng panghuhusga. Maricel, anak, huwag mo namang pagbintangan ng anak ko. Pagod yan sa trabaho, nagpapakamatay para mabigyan kayo ng magandang buhay, tapos ganyan ang isasalubong mo. Be thankful na lang na kahit ganyan ang hitsura mo ngayon, na losyang at bloated dahil sa pagbubuntis, ay umuuwi pa rin siya sa'yo at hindi naghahanap ng iba. Ang mga salitang iyon ni Aling Belen ay tila mga lason na pumatak sa sugat ni Maricel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na alam niya ang lahat, na nakita niya ang kanyang asawa na may kasamang iba. Pero nanatili siyang tahimik. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lang dahil sa kataksilan ni Cardo, kundi dahil sa katotohanang ang mga taong itinuring niyang pamilya ay silang dalawa pang nagsasabuatan para saktan siya. Mabuti pa, magpahinga ka na lang, Maricel. Dagdag ni Cardo, ang kanyang tono ay bumalik sa pagiging mapagpanggap na nag-aalala. Masyado ka lang sigurong stressed. Huwag mong idamay ang baby natin sa mga kung ano-anong hinala mo. Tumayo si Maricel nang walang kibo. Ang bawat hakbang niya paakyat ng hagdan ay tila may kasamang bigat ng 1,000 tonelada. Pagpasok niya sa kanilang silid, ang bango ng mga rosas na ibinigay ni Cardo ay tila naging amoy ng nabubulok na basura. Humiga siya sa kama, pero ang antok ay hinding-hindi darating. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagpasok ni Cardo sa banyo para maligo. Kinuha ni Maricel ang pagkakataon. Dahan-dahan niyang nilapitan ang polo ni Cardo na nakasampay sa gilid ng upuan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, tila isang ibon na gustong lumipad palabas ng kanyang dibdib. Hinalughog niya ang mga bulsa nito hanggang sa may maramdaman siyang isang piraso ng papel. Isang resibo. Hindi ito resibo ng investment. Isa itong resibo mula sa isang mamahaling restaurant, Petsado, noong nakaraang linggo. Ang araw na sinabi ni Cardo na nasa isang business meeting siya sa malayo. Pero hindi lang iyon ang nakita niya. Sa loob ng maliit na bulsa ng polo, may nakitang isang maliit na susi na may keychain na hugis puso at may nakaukit na letrang S. China. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Maricel ay nanginginig sa puot. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay unti-unti nang pumatak sa ibabaw ng resibo na nagdulot ng pagkupas ng mga letra. Sa gitna ng kanyang pagluha, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo. Mabilis niyang ibinalik ang resibo at susi sa bulsa at bumalik sa pagkakahiga. Nagkukunwaring tulog. Lumabas si Cardo, humiga sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Ang haplos na yon, na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngayon ay tila isang malamig na uod na gumagapang sa kanyang balat. Good night, mahal. Bulong ni Cardo bago ito tuluyang pumikit at humilik. Naiwang dilat ang mga mata ni Maricel sa dilim. Ang bawat hininga ni Cardo sa kanyang tabi ay tila isang paalala ng malaking kasinungalingang kinabibilangan niya. Sa ilalim ng kumot, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi na lang para sa kanya, kundi para sa sanggol na wala pang kamuwang-muwang sa dumi ng mundong gagalawan nito.
Hanggang kailan ako mananatiling biktima sa sarili kong tahanan? Ito na ba ang kapalaran ng isang babaeng nagmahal ng tapat? Ang maging bulag, pipi, at bingi habang unti-unting ninanakaw ang kanyang buhay? Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, isang matinding desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Bukas, hindi na ang Maricel na martir ang gigising. Bukas, sisimulan niya ang pagbuo ng sarili niyang kuta. Isang kuta na hinding-hindi na muling magigiba ng kahit na sinong Cardo o Aling Belen katakamunta. Ang bawat patak ng luha ko kagabi ay tila naging semento na nagpatigas sa aking puso. Hindi na ako ang babaeng pwedeng tapakan at lokohin dahil sa bawat kasinungalingan mo, Cardo. Isang bahagi ng aking pagmamahal ang tuluyang namamatay. Maaga pa lang ay gising na si Maricel. Sa kabila ng bigat ng kanyang tiyan at ng mas masakit na bigat sa kanyang dibdib, pinilit niyang bumangon. Nanatili siyang tahimik habang naghahanda ng almusal, ang paboritong pritong saging at barakong kape ni Cardo. Ang bawat kilos niya ay tila isang ritual ng pamamaalam sa dating buhay. Habang tinitingnan niya ang kanyang asawa na mahimbing pang natutulog, hindi na pag-ibig ang nararamdaman niya, kundi isang malamig na puot na unti-unting nagiging determinasyon. Pagbaba niya sa kusina, nadatnan niya si Aling Belen na abalang nagbibilang ng pera sa mesa. Mabilis itong itinago ng matanda nang mapansin ang kanyang presensya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maricel. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Ang kanyang biyenan ay hindi lang basta kampi sa anak nito, kundi kasabwat sa pagnanakaw sa kanyang pinaghirapan. "Oh, Maricel, ang aga mo yata?" tanong ni Aling Belen. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. "Dapat ay nagpapahinga ka. Baka mapano ang apo ko." "Kailangan ko lang pong lumabas para sa isang appointment, ma." Maikling sagot ni Maricel, hindi man lang tiningnan ng biyenan. "Huwag kayong mag-alala. Alam ko na kung ano ang dapat kong protektahan." Pagkatapos ng almusal na puno ng nakabibinging katahimikan, nagpaalam si Maricel na pupunta sa isang prenatal yoga class. Ngunit sa halip na sa gym, nagtungo siya sa isang maliit at lumang bahay sa labas ng lungsod, ang bahay ni Lola Esme, ang kanyang lola, sa tuhod na itinuturing niyang takbuhan sa oras ng kagipitan. Ang amoy ng sampagita at insenso sa loob ng bahay ni Lola Esme ay nagbigay ng panandaliang ginhawa sa naguguluhang isip ni Maricel. Naupo siya sa paanan ng matanda at doon ay ibinuhos ang lahat ng sakit. Hinaplos ni Lola Esme ang kanyang buhok, ang kanyang mga kamay na kulubot ay tila may dalang mahiwagang lakas. "Apo, ang utang na loob ay hindi kailanman dapat maging rason para hayaan mong sirain ang iyong pagkatao," bulong ni Lola Esme sa malalim na Tagalog. "Kung ang puno ay may anay na sa loob, huwag mo nang hintaying gumuho ito sa ibabaw mo. Putulin mo na habang may lakas ka pa." Baon ang mga salitang iyon. Nagtungo si Maricel sa isang tagong opisina sa Makati para makipagkita kay Attorney Elena, isang matalas na abogado na kilala sa paghawak ng mga komplikadong kaso ng pamilya at korporasyon. Sa loob ng opisina, inilatag ni Maricel ang mga dokumentong nakuha niya, ang mga kopya ng bank transfers at ang mga litratong kinuha niya sa resibo at susi ni Cardo. "Maricel, hindi lang ito simpleng pangangaliwa," seryosong pahayag ni Attorney Elena habang sinusuri ang mga papeles. "Cardo is systematically draining your assets. He created a shell company under his mother's name. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka paglabas ng baby mo, wala na kayong matirhan." Ang bawat salita ng abogado ay tila isang malamig na tubig na gumising sa diwa ni Maricel. Hindi lang pala puso niya ang gustong wasakin ni Cardo, kundi pati ang seguridad ng kanyang anak. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa galit na nag-aapoy. "Anong kailangan nating gawin, attorney?" tanong ni Maricel. Ang kanyang boses
ay hindi na nanginginig. We need to play his game but better, sagot ni Elena. Kailangan nating patunayan ang pandaraya niya bago ka maghain ng legal separation at damages. For now, act normal. Huwag mong ipapakita na may alam ka. Pag-uwi ni Maricel ng hapon, nadatnan niya si Cardo sa sala. Tila may hinahanap na kung ano sa kanyang mga gamit. Ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang tibok nang makita niyang hawak ni Cardo ang kanyang personal na folder na naglalaman ng mga business contracts ng pamilya Rivera. Anong ginagawa mo sa gamit ko, Cardo? Tanong ni Maricel. Pilit na pinapakalma ang sarili habang dahan-dahang lumalapit. Humarap si Cardo. Ang kanyang mukha ay may halong gulat at pagtataka. May hinahanap lang akong dokumento para sa pinapirmahan mong project last month, mahal. Parang nawawala kasi sa file ko. Bakit parang ang higpit mo yata sa mga gamit mo ngayon? Tinitigan ni Maricel ang asawa. Nakita niya ang isang maliit na bahid ng pawis sa noo nito. Isang tanda ng pagsisinungaling na dati ay hindi niya napapansin. Sa loob ng folder na hawak ni Cardo, nakasingit ang isang maliit na papel na naglalaman ng pangalan ni Attorney Elena na hindi sinasadyang naiwan ni Maricel kanina. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Maricel habang nakatingin si Cardo sa folder. Tila babasahin na ang bawat sulok nito. Kung makikita ni Cardo ang pangalan ng abogado, mabubuking ang lahat ng kanyang plano bago pa man ito makapagsimula. Ibigay mo sa akin yan, Cardo, sabi ni Maricel sa isang autoritanyong boses na bihirang gamitin sa asawa. Ako na ang maghahanap. Masyado kang nangingialam sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Nanlaki ang mga mata ni Cardo sa gulat. Maricel, anong problema mo? Bakit ganyan ka magsalita? Dahan-dahang inagaw ni Maricel ang folder. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa papel kung saan nakasulat ang pangalan ng abogado. Pilit na itinatago ito sa ilalim ng kanyang palad. Habang nagkakatitigan silang dalawa, ang hangin sa pagitan nila ay tila na puno ng kuryente. Sa sandaling iyon, alam ni Maricel na ang digmaan ay hindi na lamang nasa loob ng kanyang isip. Ito ay nagsimula na sa gitna ng kanilang sala. Ang pinakamalupit na traidor ay hindi ang kaaway na sumusugod na may hawak na patalim, kundi ang bisitang nakangiti habang kumakain sa sarili mong hapagkainan. Isang linggo matapos ang muntikang pagkabuko sa mga dokumento, isang gabi ng linggo ang napili ni Aling Belen para magpa-dinner sa kanilang bahay. Ang dahilan umano ay para ipagdiwang ang pagdating ng isang malayong kamag-anak mula sa probinsya na naghahanap ng trabaho sa Maynila. Ngunit pagbukas ng pinto, ang dugo ni Maricel ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Ang bisitang tinutukoy ng kanyang biyenan ay walang iba kundi si Shaina. Nakatayo ang babae sa hamba ng pinto. Suot ang isang maluwag na bestida na sadyang itinatago ang umbok ng tiyan at may matamis at inosenteng nangiti sa mga labi. Kung hindi lang nakita ni Maricel ang nangyari sa ospital, iisipin niyang isa nga itong inosenteng probinsyana na nangangailangan ng tulong. Maricel, anak, siya nga pala si Shaina. Pagpapakilala ni Aling Belen, ang boses ay puno ng pilit na kasiglahan. Malayong pamangkin ko sa pinsan. Dito muna siya titira sa guest room natin habang naghahanap ng mapapasukan. Kawawa naman kasi. Walang ibang matakbuhan dito sa Maynila. Gusto sanang ibalot ni Maricel ang mga kamay sa leeg ng babae at kaladkarin ito palabas ng kanyang pamamahay. Ang kapal ng mukha. Dinala pa talaga ng mag-ina ang kerida sa mismong bahay na ipinundar niya. Ngunit naalala niya ang bilin ni Attorney Elena. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang maging mas mahusay na artista kaysa sa kanila. Ganun ba? Welcome sa bahay namin, Shaina. Malamig, ngunit formal na bati ni Maricel, ang nangiti ay hindi man lang gumalaw lagpas sa kanyang mga labi. Sa hapagkainan, ang kapaligiran ay puno ng mabibigat na tensyon na tila si Maricel lamang ang nakakaramdam. Nagsasalo sila
sa inihandang kare-kare at lechon. Ngunit para kay Maricel, ang bawat pag-uusap nila ay tila pagnguya ng bubog. Nakaupo si Cardo sa tapat niya habang si Shaina ay nasa tabi ni Aling Belen. Paminsan-minsan, nakikita ni Maricel ang palihim na paghuli ng tingin ni Cardo kay Shaina. Isang tingin na puno ng pagnanasa at lihim na pag-uunawaan. Naku, ang ganda-ganda mo pala talaga sa personal, Ate Maricel. Malambing na sabi ni Shaina, ginagamit ang salitang ate bilang mapanuyang paggalang. Kaya lang, mukhang puyat na puyat kayo. Sabi nga ni Tita Belen, masyado raw kayong nagpapagod sa kumpanya. Sana ay nag-iingat kayo, lalo na't may history daw kayo ng high blood at pre-eclampsia sa unang pagbubuntis nyo. Delikado po yon. Napatigil si Maricel sa paghiwa ng kanyang karne. Paano nalaman ng babaeng ito ang kanyang maselang medical history? Ang impormasyong yon ay sila lamang ni Cardo at ng kanyang doktor ang nakakaalam. Ang matinding pagtataksil ng kanyang asawa ay lalo pang lumalim, pati ang kanyang mga pribadong kahinaan ay ibinahagi nito sa kanyang kabit. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Maricel sa pilak na kutsara at tinidor ay naging sanhi ng pamumuti ng kanyang mga buko sa daliri. Ang lamig ng metal ay sumuot sa kanyang mga ugat habang pilit niyang nilulunok ang galit na nagbabadyang sumabog. Salamat sa pag-aalala, Shaina, sagot ni Maricel. Ang boses ay kalmado, ngunit may kasamang yelo. Likas na matibay ang katawan ko. Kahit anong sakit, kaya kong lampasan, lalo na kung para sa pamilya ko. Sa gitna ng usapan, biglang napahawak si Shaina sa kanyang noo at umarte na tila nawawalan ng balanse. Bahagya itong napasandal sa upuan, ang mukha ay ginawang mukhang namumutla. Diyos ko, nahihilo yata ako. Mahinang daing ni Shaina. Bago pa man makapag-react si Aling Belen, mabilis na tumayo si Cardo mula sa kanyang upuan at nilapitan ng babae. Hinawakan niya ito sa baywang at inalalayan ng may labis na pag-iingat. Isang pag-aalala na matagal na niyang hindi ipinapakita sa kanyang sariling buntis na asawa. Ayos ka lang ba, Shaina? Gusto mo bang dalhin kita sa kwarto para makapagpahinga? Tanong ni Cardo. Ang boses ay puno ng tunay na takot na hindi niya maitago. Pinanood ni Maricel ang buong eksena. Ang kanyang asawa, yakap-yakap ang kirida sa harap ng kanyang hapagkainan, sa harap ng mismong mukha niya. Isa itong piging ng kataksilan na pinagsasaluhan ng mga taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Matapos maihatid si Shaina sa upuan sa sala, nagtungo si Maricel sa kusina para kumuha ng malamig na tubig, umaasang mapapawi nito ang pag-iinit ng kanyang dibdib. Habang nagsasalin siya sa baso, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Shaina na nakatayo, wala na ang bakas ng pagkahilo. Ang inosenteng mukha nito kanina ay napalitan ng isang mapang asar at matapang na ngisi. Unti-unting lumapit si Shaina. Huminto sa tabi mismo ni Maricel. Ang amoy ng matapang na pabango nito ay sumiksik sa ilong ni Maricel. Inilapit ng babae ang kanyang mukha sa tainga ng orihinal na asawa. Ang ganda ng bahay niyo, Ate Maricel? Bulong ni Shaina. Ang boses ay tila ahas na sumisitsit sa dilim. Pero alam mo, balang araw, malalaman mo rin na hindi lang ikaw ang asawa sa bahay na to. Tumalikod si Shaina at naglakad palabas ng kusina na tila isang reyna. Ngunit sa kanyang pagtalikod, sumabit ang gilid ng kanyang mamahaling bag sa kanto ng mesa. Isang maliit at makinis na papel ang nahulog mula sa siwang ng zipper, dumausdos sa hangin at tahimik na lumapag sa makinis na sahig ng kusina. Ibinaba ni Maricel ang hawak na baso at dahan-dahang pinulot ang nahulog na papel. Pagbaliktad niya rito, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Isa itong kopya ng ultrasound photo. Ngunit hindi ang larawan ng bata ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang malinaw na pangalan ng ama na nakarehistro sa ibaba ng litrato. Cardo
Rivera. Ang larawan ng ultrasound na nahulog mula sa bag ni Shayna kagabi ay ang huling pako sa kabaong ng kahinaan ni Maricel. Wala nang natirang luha sa kanyang mga mata nang bumangon siya kinaumagahan. Habang nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid, tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa salamin ay may malalalim na mata dahil sa puyat at kalungkutan. Ngunit sa kailaliman nito ay may nagbabagang apoy. Kinuha niya ang isang tubo ng pulang lipstick na matagal na niyang hindi nagagamit. Dahan-dahan niya itong ipinahid sa kanyang mga labi. Ang bawat haplos ng kulay ay tila paglalagay ng baluti sa isang mandirigmang handang sumuong sa digmaan. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa para sa atensyon. Siya si Maricel Rivera, ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanyang ginagamit ng kanyang asawa para buhayin ang kirida nito. Pagdating niya sa malaking gusali ng Rivera Holdings, ang paligid ay biglang binalot ng katahimikan. Ang mga empleyadong abala sa pag-uusap at pagtitimpla ng kape ay tila naging mga estatwa nang makita siyang naglalakad sa pasilyo. Sanay silang makita si Maricel na matamlay at laging naka-sick leave dahil sa maselang pagbubuntis, ngunit ang babaeng naglalakad ngayon ay nakasuot ng itim na power suit na nagbibigay diin sa kanyang awtoridad sa kabila ng malaking tiyan. Ang kanyang mga hakbang ay may dalang bigat at kapangyarihan na matagal nang inangkin ni Cardo. Nilampasan niya ang opisina ng kanyang asawa at dumiretso sa tanggapan ni Don Arturo Salazar, ang pinakamatandang miyembro ng board at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Pagpasok niya sa silid, bahagyang nanlaki ang mga mata ng matanda. Maricel, Hija, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ay pinagbabawalan ka ng doktor mo na ma-stress? Tanong ni Don Arturo habang inaalalayan siyang maupo. Mas nakaka-stress ang ninanakawan ng patalikod sa sarili mong pamamahay at kumpanya. Tito Arturo. Seryosong tugon ni Maricel. Ang boses ay walang mababakas na panginginig. Inilapag niya sa ibabaw ng mesa ang makapal na folder na inihanda ni Attorney Elena. Kailangan kong i-freeze ang lahat ng executive discretionary accounts ni Cardo, pati na ang lahat ng credit cards na nakapangalan sa kumpanya, ngunit ginagamit niya para sa personal na luho. May malaking butas ang pondo natin at ayokong ang anak ko ang magbayad sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Binuklat ni Don Arturo ang mga papeles. Ang pagkunot ng noon ng matanda ay sapat na para patunayan kung gaano kalala ang pinsalang ginawa ni Cardo sa kanilang pananalapi. Diyos ko, Maricel, ang mga transaksyong ito, inililihis niya ang pondo sa isang PR agency na wala namang track record sa atin. Bulong ni Don Arturo, ang boses ay puno ng pagkabigo. Ngunit may isang bagay na hindi ko maintindihan, Hija. Ang mga papeles na ito na nagpapahintulot ng fund transfer, ang pirma ng nag-verify, ay ang sarili mong sekretarya, si Liza. Tila may malamig na kamay na sumakal sa leeg ni Maricel. Si Liza, ang sekretaryang pinag-aral niya, binigyan ng magandang sahod at pinagkatiwalaan ng lahat ng kanyang mga personal na schedule at dokumento? Paanong nangyaring kasabwat ito ni Cardo? Ang pag-iisip na may isang ahas sa loob mismo ng kanyang pinakamatibay na kuta ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba, ngunit pinilit niyang panatilihing blanko ang kanyang mukha. Kung traidor nga si Liza, gagamitin niya ang babaeng ito para baligtarin ang laro ni Cardo. Gawin mo ang hinihingi ko, Tito Arturo. I-freeze mo ang mga accounts. Epektibo ngayong oras na ito. Matatag na utos ni Maricel bago tumayo. At tungkol kay Liza, hayaan mong ako ang umasikaso sa kanya. Walang sino man ang makakaligtas sa paglilinis na gagawin ko. Nagtungo si Maricel sa kanyang sariling opisina at naupo sa kanyang swivel chair. Tumingin siya sa malawak na bintana kung saan kita ang buong syudad ng Maynila. Nagsisimula pa lamang siyang huminga nang malalim nang biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa kasabay ng panginginig nito na nagpapahiwatig ng isang tawag. Pangalan ni Cardo ang nakarehistro. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono
at itinapat sa kanyang tainga. Wala pa siyang sinasabi, ngunit sumabog na ang galit na boses ni Cardo sa kabilang linya. "Maricel, ano bang kalokohan ito?" Sigaw ni Cardo. Ang boses ay halos pumiyok sa pinaghalong galit at hiya. "Nandito ako ngayon sa isang meeting kasama ang mga bago nating investors sa isang fine dining restaurant, tapos biglang idineklara ng manager na declined ang corporate card ko. Hindi lang isa, kundi 3 cards ang na-block. Napahiya ako sa harap ng mga kliyente. Sabihin mo sa bobong head ng finance natin na ayusin ito ngayon din, bago ko siya patalsikin." Isang malamig at kalmadong paghinga ang isinagot ni Maricel bago siya nagsalita. "Walang bobo sa finance department natin, Cardo. Ako mismo ang nag-utos na i-freeze ang mga accounts na yan." Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa kabilang linya. Bago muling nagsalita si Cardo, ang tono nito ay nagbabanta na ngayon. "Ano? Nababaliw ka na ba? Paano ko babayaran ang bill dito? Sinisira mo ba ang negosyo natin dahil lang sa mga praning mong hinala? Hindi corporate expense ang pagbili ng diamond necklace sa isang jewelry store kahapon, Cardo. At tiyak na hindi rin business meeting ang ginagawa mo ngayon sa mamahaling restaurant kung saan ka umorder ng Wagyu steak para sa 2 tao, habang ang sinasabi mong mga investors ay wala naman sa kalendaryo ng kumpanya." Kalmadong paglalahad ni Maricel. Ang bawat salita ay tila matatalim na yelo na ibinabaon niya sa pagkatao ng asawa. "Maghanap ka ng ibang magbabayad ng luho ninyo dahil mula ngayon, sarado na ang bangko ng pamilya Rivera para sa mga linta." Hindi na hinintay ni Maricel ang magiging palusot o sigaw ng kanyang asawa. Isang mahina, ngunit malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang bakas ng kaligayahan, kundi purong panunuya, bago niya tuluyang pinutol ang linya ng telepono. Ang mga taong nasanay sa pagnanakaw ay nagiging mga desperadong artista kapag pinutol mo ang daloy ng kanilang kabuhayan. Ito ang isipang naglalaro sa utak ni Maricel habang pababa siya sa kanyang sasakyan. Ang pagod mula sa mahabang araw ng paglilinis sa mga kalat ng kanyang asawa sa kumpanya ay tila naglaho nang maramdaman niya ang mabigat at pamilyar na tensyon pagpasok sa kanilang bahay. Bago pa man siya makatapak sa huling baitang ng hagdan sa sala, sinalubong na siya ng isang maingay na dramang sadyang inihanda para sa kanyang pagdating. Nakaupo si Aling Belen sa pinakamahabang sofa. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib, habang ang isa ay nakapulupot sa isang basang bimpo na nakapatong sa kanyang noo. Ang kanyang pag-ungol ay sinabayan ng mabibigat at pabugso-bugsong paghinga, tila isang taong nasa bingit ng kamatayan. Sa tabi niya ay si Shaina, abalang-abala sa pagpaypay gamit ang isang lumang magazine, at may mukhang punong-puno ng pekeng pag-aalala. "Diyos ko, Tita Belen, lakasan niyo po ang loob niyo." Malambing na ngunit malakas na wika ni Shaina, sinisiguradong maririnig iyon ni Maricel na papalapit sa kanila. Lumingon si Shaina at tila nagulat sa pagdating ng orihinal na asawa. "Ate Maricel, salamat sa Diyos at nandito na kayo. Kanina pa inaatake ng high blood at paninikip ng dibdib si Tita Belen. Tinawagan ko si Kuya Cardo pero nagagalit siya. Sabi niya ay na-block daw lahat ng cards niya, kaya wala siyang pambayad sa ospital kung itatakbo natin siya ngayon." Ang mga salitang iyon ay hindi nagpalambot sa puso ni Maricel. Sa halip, lalo lamang nitong pinatibay ang yelong namuo sa kanyang dibdib. Malinaw sa kanya ang script ng mag-ina. Dahil pinutol niya ang pondo ni Cardo, kailangan nilang gumamit ng emosyonal na pananakot para makakuha ng pera mula mismo sa kanyang mga kamay. Dahan-dahang lumapit si Maricel. Ang kanyang mukha ay kalmado at hindi nagpapakita ng anumang pagkataranta. Tiningnan niya ang kanyang biyenan mula ulo hanggang paa. Ang mapupulang pisngi at ang amoy ng kinain nitong lechon, kawali kaninang tanghalian, na nanunuot pa sa hangin, ay sapat na patunay na walang sakit sa puso ang matanda.
kundi sakit sa kasakiman. Maricel, anak, garalgal na boses ni Aling Belen, pilit na inaabot ang kamay ng kanyang manugang. Pasensya na kung nagiging pabigat ako sa inyo. Hindi ko na yata kaya. Kailangan ko ng pambili ng gamot at pambayad sa espesyalista. Baka pwedeng pahiramin mo muna ako ng 100,000 piso cash para madala na ako ni Shayna sa emergency room. Ako na lang ang magpapaliwanag kay Cardo na huwag ka nang awayin. Ang gaslighting at manipulasyon ay tila isang sining na pinagkadalubhasaan na ni Aling Belen. Sa paningin ng ibang tao, isa itong kaawa-awang matanda. Ngunit sa paningin ni Maricel, isa itong linta na naghahanap ng bagong ugat na masisipsipan. 100,000, ma? Kalmadong tanong ni Maricel, hindi inaabot ang kamay ng matanda. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Huwag na po tayong mag-abala sa pagdadala ng cash o pag-commute. Tatawagan ko ang personal kong cardiologist sa St. Jude Medical Center. Ipapapadala ko ang pribadong ambulansya nila rito ngayon din. Ako na ang sasagot sa lahat ng bills nyo sa ICU. Doon, masisiguro nating mababantayan bawat pintig ng puso nyo. Ang pagbanggit sa St. Jude Medical Center at ang banta ng tunay na ospital ay nagdulot ng agarang reaksyon sa mukha ng matanda. Biglang natigil ang pag-ungol ni Aling Belen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pinaghalong gulat at takot. Alam ng matanda na kapag sinuri siya ng totoong doktor, lalabas na normal ang kanyang presyon at mabubuking ang kanyang panlilinlang. Naku, huwag na, Maricel. Mabilis na sagot ni Aling Belen. Biglang nakaayos ng upo. Ang paghinga niya ay biglang naging normal. Baka kailangan ko lang ng pahinga. Sayang lang ang ibabayad mo sa ambulansya. Sapat na siguro ang cash pambili ng maintenance ko para makapagpahinga na ako rito sa kwarto. Ngumiti si Maricel, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sigurado po ba kayo, ma? Ang sabi ni Shayna kanina ay inaatake na kayo. Lumingon si Maricel sa kerida na biglang napayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Sa pag-atras ni Shayna, may isang kapirasong papel na nahulog mula sa bulsa ng suot nitong duster na pag-aari ni Aling Belen. Mabilis na yumuko si Maricel upang pulutin ito. Pagtingin niya sa papel, lalong nagapoy ang kanyang damdamin ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi ito reseta ng gamot sa puso. Isa itong resibo ng down payment para sa isang mamahaling maternity package sa isang sikat at pribadong lying-in clinic na nakapangalan kay Shayna. Ang perang idinadahilan para sa pekeng sakit ay gagamitin pala para sa panganganak ng kabit ng asawa niya. Inilapag ni Maricel ang resibo sa ibabaw ng glass table, sapat upang makita yon ng dalawang babaeng sinungaling. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa hangin. Habang nakatitig sa pamumutla ni Shayna at Aling Belen, napansin ni Maricel ang pag-ilaw ng cellphone ng kanyang biyenan na nakapatong sa mesa. Isang mensahe ang lumabas sa screen mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Tita, handa na ang deed of sale ng lupa sa Batangas. Hintayin ko ang pirma ni Cardo bukas para mailipat sa pangalan ninyo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Maricel. Lupa sa Batangas? Ang tanging lupa sa Batangas ay ang hasyendang minana niya pa sa kanyang mga lolo't lola. Paano napunta sa kamay ni Aling Belen at Cardo ang mga titulo nito? Bago pa man makapagsalita si Maricel upang komprontahin sila tungkol sa mensahe, ang marahas na pagbukas ng pinto ng kanilang bahay ay umagaw sa kanilang pansin. Pumasok si Cardo na tila isang bagyong handang manalasa. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang kurbata ay maluwag, at ang kanyang mga mata ay namumula sa matinding galit. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang kanyang inang nagkukunwaring may sakit. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at nakatuon lamang sa iisang direksyon. Kay Maricel, huminto si Cardo sa harap ng kanyang asawa. Ang pagitan nila ay halos isang dangkal na lamang. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mainit. Kala mo ba panalo ka na dahil pinutol mo ang mga cards ko sa kumpanya? Malamig
at nagbabantang bulong ni Cardo. Ang kanyang mukha ay naging mukha ng isang demonyong matagal nang nagtatago sa likod ng maamong anghel. Ibalik mo ang access ko sa mga pondo bukas na bukas din. Dahil kung hindi, ako mismo ang magdadala ng mga dokumento sa Board of Directors para patunayan na nababaliw ka na dahil sa pagbubuntis. Idedeklara kitang unfit to manage the company at kukunin ko hindi lang ang kumpanya, kundi pati ang anak na dinadala mo at ipapapunta kita sa isang mental facility kung saan ka nababagay. O nga, Ang banta ng isang duwag ay laging nakabalot sa pinakamalakas na sigaw upang pagtakpan ang pangangatog ng kanyang sariling mga tuhod. Ang mga matatalim na salitang yun ni Cardo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan, ngunit sa halip na gumuho, pinili ni Maricel na tumayo ng tuwid. Tinitigan niya ang kanyang asawa, hindi kumikurap, hindi naglalabas ng kahit na isang patak ng luha. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na yelo na hindi kayang tibagin ng galit ni Cardo. Nang mapagtanto ng lalaki na hindi tumatalab ang kanyang pananakot, padabog itong tumalikod. Ang marahas na pagsara ng pinto ng kanilang bahay ay nagpayanig sa mga kwadro sa dingding, kasunod ng mabilis at galit na pag-arangkada ng kanyang sasakyan palayo sa dilim ng gabi. Nang matiyak ni Maricel na mag-isa na lamang siya sa sala, dahil mabilis na nagtago sa kani-kanilang kwarto sina Aling Belen at Shaina, matapos marinig ang sigawan, saka lamang niya pinakawalan ang isang malalim at nanginginig na hininga. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang umbok na tiyan. Ang bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa nawasak na kasal. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak. Bumalik siya sa kanyang silid at maingat na inilak ang pinto. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Elena. Sa kabilang linya, matamang nakinig ang abogado sa lahat ng nangyari, kabilang ang banta ni Cardo at ang nalamang plano sa lupa sa Batangas. "He is getting desperate, Maricel." Seryosong sagot ni Attorney Elena. Ang boses ay puno ng propesyonal na pagkalkula. "Bukas na bukas din, maghahain ako ng adverse claim sa Registry of Deeds para sa hacienda sa Batangas. Hindi niya yon mabebenta nang walang thumb mark at personal na presensya mo. Tungkol naman sa banta niyang ideklara kang unfit o baliw, we will block that preemptively. Magpapaschedule ako ng appointment para sa'yo sa isang kilalang at pinagkakatiwalaang psychiatrist bukas ng umaga. Kukuha tayo ng medical certificate na nagpapatunay na nasa tamang pag-iisip ka. Kapag inilabas niya ang barahan niya sa korte, susunugin natin siya." Ang plano ni Attorney Elena ay nagbigay ng kapanatagan sa nag-aalab na isip ni Maricel. Ngunit may isa pang tinik na kailangang bunutin. "Attorney Elena, may isa pa akong pakiusap." Mahinang wika ni Maricel. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit puno ng determinasyon. "Gusto kong paimbestigahan ng malalim si Shaina. Pakiramdam ko ay hindi lamang siya isang simpleng kirida na nasilaw sa pera. Gusto kong malaman ang bawat dumi na itinago ng babaeng yan." Kinabukasan ng hapon, isang selyadong brown envelope ang dumating sa opisina ni Maricel sa pamamagitan ng isang pribadong courier na ipinadala ni Attorney Elena. Umupo si Maricel sa kanyang swivel chair at dahan-dahang binuksan ang dokumento. Ang unang pahina ay naglalaman ng tunay na pagkatao ng babaeng nagpapanggap na inosente sa kanyang pamamahay. Rosalinda Perez. Iyon ang tunay na pangalan ni Shaina. At ang kasaysayan nito ay mas madilim pa sa inaasahan ni Maricel. Ayon sa report ng private investigator, si Rosalinda ay may 2 nakabinbing kaso ng estafa sa probinsya. Ngunit ang pinakanakapangingilabot na detalye ay ang modus operandi nito 3 taon na ang nakalilipas. Target ni Rosalinda ang mga mayayamang lalaking may matataas na posisyon sa kumpanya. Inakit nito ang isang vice-presidente ng isang kilalang bangko. Nagpabuntis
at nanghingi ng 2 milyong piso kapalit ng kanyang pananahimik upang hindi masira ang pamilya ng lalaki. Nang makuha na nito ang tseke, bigla na lamang itong nagkaroon ng umano'y miscarriage at tuluyang naglaho na parang bula. Isang mapait at nanlilibak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Ang kanyang asawa, si Cardo, na nagmamalaki sa kanyang talino at kakayahang magmanipula ng tao, ay naging uto-uto ng isang hamak na profesional na manloloko. Akala ni Cardo ay siya ang naglalaro. Hindi niya alam na siya ang ginagawang manika. Maagang umuwi si Maricel ng araw na yon. Nadatnan niya si Shaina sa kusina. Komportableng nakaupo sa bar counter habang kumakain ng imported na ubas na binili pa ni Maricel mula sa isang exclusive grocery store. Nang makita siya ng babae, nag-angat ito ng tingin at binigyan siya ng isang mapang-asar na ngiti. Ate Maricel, ang aga niyo yata. Malaming nabati ni Shaina habang naglalagay ng isang buong ubas sa kanyang bibig. Gusto niyo po? Napakatamis ng binili ni Kuya Cardo. Alam niya talaga ang mga paborito ko. Dahan-dahang lumapit si Maricel. Walang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na kapayapaan na nagpapangilabot sa sinumang makakakita. Kumuha siya ng isang basong tubig bago humarap sa kerida. Sa'yo na yan. Sanay ka naman sa mga tirang prutas, hindi ba? Rosalinda? Ang tunog ng ubas na nahulog mula sa bibig ni Shaina at tumama sa makinis na marmol ng mesa ay tila umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ang kulay sa mukha ng babae ay biglang naglaho, napalitan ng pamumutla na parang nakakita ng multo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa kalmadong mukha ni Maricel. Inilapit ni Maricel ang kanyang mukha ng bahagya, sapat upang sila lamang dalawa ang makarinig sa kanyang mga ibubulong. 2 milyong piso ang nakuha mo sa vice-presidente ng bangko noong 2020 bago ka biglang nakunan at nagtago. Malamig na patuloy ni Maricel. Ang bawat salita ay tila punyal na tumutusok sa dibdib ni Shaina. Magkano naman ang hinihingi mo ngayon kay Cardo para sa batang iyan? O baka naman, tulad ng dati, bigla na lang ding mawawala ang bata kapag nakuha mo na ang pera. Nanginginig ang mga kamay ni Shaina. Napahawak ito sa gilid ng mesa upang suportahan ang kanyang biglaang panghihina. Wala itong naisagot. Ang kanyang maskara ng inosenteng probinsyana ay tuluyan ng nawasak. Iniwan ni Maricel si Shaina na nakatulala at takot na takot sa kusina. Isang tagumpay ang naglalaro sa kanyang dibdib habang umaakyat siya pabalik sa kanyang silid. Ngunit nang maupo siya sa kanyang kama at buklatin ang huling pahina ng report na ipinadala ni Attorney Elena, biglang nawala ang kanyang ngiti. May isang malabong litrato na nakaplakip sa huling pahina. Kuha ito mula sa isang madilim na kalsada ilang buwan bago pumasok si Shaina sa kanilang kumpanya. Sa litrato, makikita si Shaina na palihim na nakikipag-usap sa isang matangkad na lalaki na may suot na sombrero. Nang titigan ng mabuti ni Maricel ang pamilyar na bulto at tindig ng lalaki, tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang lalaking kausap ng kerida ng asawa niya ay kamukhang-kamukha ng kanyang sariling nakababatang kapatid na lalaki, si Dante, na 5 taon nang nakahiwalay sa kanilang pamilya dahil sa hidwaan sa negosyo. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa tabak ng kaaway, kundi sa patalim na itinarak ng sarili mong kadugo habang ikaw ay nakatalikod. Ang litrato sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa kaysa sa isang blok ng semento. Si Dante, ang kanyang bunsong kapatid, ang lalaking ipinagtanggol niya mula sa galit ng kanilang ama noong mga bata pa sila, ang kapiraso ng kanyang nakaraan na pilit niyang binubuo sa kabila ng kanilang hidwaan. Tila isang masamang panaginip. Kung ang pagtataksil ni Cardo ay isang bagyong sumira sa kanyang tahanan, ang pagtataksil ni Dante ay isang lindol na gumuho sa mismong pundasyon ng kanyang pagkatao. Sino pa ang kanyang pagkakatiwalaan kung ang sarili niyang dugo
ay handang isubo siya sa mga buwaya. Ang bawat ngiti ni Shaina, ang bawat pagpapanggap nito sa loob ng kanyang pamamahay ay biglang nagkaroon ng mas malalim at mas nakapangingilabot na kahulugan. Ito pala ay hindi lamang isang simpleng operasyon ng pagnanakaw. Isa itong planadong pagsalakay, isang sabwatan sa pagitan ng ahas na pinatuloy niya sa kanyang buhay at ng ahas na lumaki sa kanyang sariling bakuran. Isang malalim at nanlalamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat sulok ng kanilang malaking kwarto, ang mga larawan sa dingding, ang kama na pinagsaluhan nila ni Cardo, ang bintanang tanawang hardin, ay tila mga saksing pipi sa kanyang unti-unting pagkawasak. Kinuha niya ang isang lumang album ng litrato mula sa ilalim ng kama. Doon, sa isang kumupas ng pahina, ay nakita niya ang larawan nila ni Dante nung mga bata pa sila. Masayang kumakain ng ice cream sa tabi ng kanilang ama. Ang ngiti ng batang si Dante sa litrato ay tila isang mapanuyang multo na tumatawa sa kanyang kasalukuyang kahibangan. Hindi na niya namalayan ang oras. Ang dilim sa labas ay humalili na sa hapon at ang mga ilaw sa kalye ay nagsimula ng magningning na parang mga peking bituin. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Dahan-dahang pumasok si Cardo, ngunit sa pagkakataong ito, wala ang bagsik at galit sa mukha nito. Ang kanyang asawa ay tila isang basang sisiw na sumusuko sa ulan. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod. Naupo si Cardo sa paanan ng kama, malayo sa kanya, tila isang estrangherong nangangapa ng tamang salita. Maricel. Mahinang simula ni Cardo. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Napagod na ako. Hindi umimik si Maricel. Nanatili siyang nakaupo. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang album ng litrato ay nakapatong sa kanyang tabi na parang isang pananggalang. Napagod na ako sa lahat ng gulo. Sa sigawan, sa pera, sa kumpanya. Patuloy ni Cardo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Miss Nakita, miss ko na yung dating tayo. Yung simple lang ang buhay. Yung naglalakad lang tayo sa park habang kumakain ng fishball. Naaalala mo pa ba? Ang bawat salita ni Cardo ay tila matatamis na pulot na may halong lason. Alam ni Maricel na isa na namang itong pag-arte, isang bagong estratehiya, dahil bigo ang kanyang pananakot. Ngunit sa kabila ng kanyang kaalaman, may isang maliit at hangal na bahagi ng kanyang puso na gustong maniwala. Ang bahaging pagod na ring lumaban at nangungulila sa init ng isang pamilya. Dahan-dahang lumapit si Cardo. Lumuhod ito sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Patawarin mo ako, mahal. Nagkamali ako. Masyado akong nagpadala sa stress. Pero pangako, aayusin ko ang lahat. Para sa atin. Para sa baby natin. Inabot ni Cardo ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman muli ni Maricel ang init ng palad nito. Ngunit sa halip na magdulot ng ginhawa, ang haplos na yon ay tila isang paso sa kanyang balat. Isang paalala ng mga kasinungalingan. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay. Ngunit hindi sumuko si Cardo. Maingat itong umupo sa tabi niya at mula sa kanyang likuran ay marahan siyang niyakap. Ipinatong ni Cardo ang baba nito sa kanyang balikat. Ang hininga ay mainit at pamilyar. Let's just be us again, please. Bulong nito sa kanyang tainga. Ang amoy ng pabango ni Cardo, ang pabangong dati niyang paborito, ay sumiksik sa kanyang ilong. Ngunit ngayon, may kasama na itong alaala ng amoy ni Shaina. Hindi gumalaw si Maricel. Nanigas ang kanyang buong katawan. Isang bahagi niya ay gustong manulak, sumigaw, at magwala. Ngunit ang isa pang bahagi niya ay pagod na pagod na. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dalawang naglalabang damdamin, hinayaan na lamang niya ang sarili na manatili sa yakap ng kanyang asawa. Hindi dahil sa pagpapatawad, kundi dahil sa matinding pagod at pangungulila.
Ang yakap ay hindi nagdulot ng pag-ibig, ngunit nagbigay ito ng panandaliang init sa isang katawang matagal nang nanlalamig sa kalungkutan. Naramdaman ni Cardo na hindi na siya tinutulak ni Maricel. Inakala niyang tumatalab na ang kanyang charm. Hinigpitan pa niya ang yakap at hinalikan ang gilid ng kanyang leeg. "Everything will be okay. Trust me," bulong niyang muli. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahang kumalas si Cardo sa pagkakayakap. Tumayo ito at ngumiti sa kanya. Isang ngiting tila nakamit na ang isang maliit na tagumpay. "Magpapahinga na muna ako sa guest room. Bibigyan kita ng space para makapag-isip. Good night, mahal ko." Iniwan si Maricel na muling nag-iisa sa katahimikan ng kanilang silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay mas mabigat, mas nakalilito. Ang init ng yakap ni Cardo ay nanatili sa kanyang balat na parang lagnat. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang puno ng pagdududa, hindi sa kanyang asawa, kundi sa sarili niya. Ang yakap ba ng isang demonyo ay mas mainit kaysa sa ganap na kawalan? Iyon ang tanong na nag-iwan ng lamat sa kanyang determinasyon. Isang lamat na maaaring maging simula ng kanyang muling pagbagsak o ng kanyang pinakamatinding pagbangon. Ang pinakamalaking pagkakamali ng isang manloloko ay ang isiping ang panandaliang kahinaan ng kanyang biktima ay tanda na ng permanenteng pagsuko. Ang yakap ni Cardo kagabi ay nag-iwan ng lamat sa determinasyon ni Maricel, ngunit ang paglubog ng araw ay nagdala rin ng bagong liwanag sa kanyang isipan. Pagkagising niya kinaumagahan, mas malinaw na sa kanya ang laro ng kanyang asawa. Ang pagpapanggap nito ay hindi tanda ng pagsisisi, kundi isang mas desperadong hakbang para makuha ang kanyang tiwala at ang susi pabalik sa kaban ng yaman. Ang bawat matamis na salita nito ay tila asukal na bumabalot sa isang mapait na lason. Tumayo si Maricel, hindi na hinayaan ang sarili na malunod pa sa pagdududa. Kinuha niya ang cellphone at muling tinawagan si Attorney Elena. "Attorney, gusto kong ituloy ang plano, ngunit kailangan natin ng mga kakampi na mas malakas pa sa mga dokumento." Matatag na wika ni Maricel, ang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Sino-sino ang mga negosyanteng niloko o tinapakan ni Cardo para umangat sa kumpanya? Gusto kong kausapin silang lahat. Isang listahan ng mga pangalan ang ipinadala ni Attorney Elena. Ang una sa listahan ay si Ginoong Ricardo Chavez, isang may-ari ng maliit ngunit matagumpay na construction firm na biglang nalugi matapos pumasok sa isang joint venture project kasama si Cardo 5 taon na ang nakalilipas. Ayon sa mga ulat, si Ginoong Chavez ay inakusahan ng paggamit ng substandard na materyales, isang paratang na sumira sa kanyang reputasyon at nag-iwan sa kanya na baon sa utang. Nagtungo si Maricel sa isang simpleng karinderya sa gilid ng isang abalang kalsada sa Quezon City, ang lugar kung saan sinabi ni Ginoong Chavez na maaari silang mag-usap ng pribado. Nadatnan niya ang lalaki na dati ay isang iginagalang na negosyante. Ngayon ay may mga puting buhok na sa kanyang sentido at mga guhit ng paghihirap sa mukha, abala sa pagpunas ng mga mesa. "Ginang Rivera," bati ng lalaki. Ang boses ay may halong paggalang at pagtataka. "Hindi ko akalain na ang isang tulad nyo ay dadayo pa sa ganitong lugar." "G. Chavez, narito po ako hindi bilang asawa ni Cardo, kundi bilang isang biktima na tulad ninyo." Diretsong sagot ni Maricel habang umuupo sa isang monoblock chair. "Alam kong dinaya kayo ng asawa ko. May mga ebidensya akong magpapatunay na ang mga materyales na ipinadala sa proyekto nyo noon ay sadyang pinalitan ng mas mababang klase pagdating sa bodega na kontrolado niya. Ginawa niya yon para ibulsa ang diferensya sa presyo at ikaw ang ginawa niyang fall guy." Ang mga mata ni Ginoong Chavez ay biglang napuno ng luha ng galit at sakit na matagal na niyang kinikimkim. 5 taon, Ginang Rivera. 5 taon kong tiniis ang kahihiyan. Nawala ang lahat sa akin
Ang kumpanya, ang bahay, pati na ang tiwala ng sarili kong pamilya. Walang naniwala sa akin. Ngayon, may maniniwala na sa inyo. Mariing sabi ni Maricel. Inilapag sa mesa ang isang folder na naglalaman ng mga kopya ng delivery receipts at testimonya mula sa isang dating bodegero na umamin sa krimen. Handa akong ibalik ang pangalan nyo at tulungan kayong makabangon muli. Ang kailangan ko lang ay ang testimonya nyo laban kay Cardo kapag dumating na ang tamang panahon. Isang bagong pag-asa ang sumilay sa mga mata ng matandang lalaki. Tumango ito ng walang pag-aalinlangan. Sa paglabas ni Maricel sa karinderya, naramdaman niya ang isang panibagong lakas. Ang paghahanap niya ng hustisya ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa mga taong biktima ng kasakiman ng kanyang asawa. Sa sumunod na 2 araw, palihim niyang kinontak ang iba pang pangalan sa listahan, isang batang arkitekto na ninakawan ng disenyo, at isang matandang supplier na hindi binayaran para sa mga materyales na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bawat kwento ng panlalamang ay nagpatigas pa lalo sa kanyang puso at nagpatibay sa kanyang determinasyon. Si Cardo ay hindi lang isang taksil na asawa, isa siyang halimaw na walang pakundangan sa pagsira ng buhay ng iba para sa sariling kapakanan. Isang gabi, habang abala si Maricel sa pag-aaral ng mga dokumento sa kanyang silid, isang hindi inaasahang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito kay Liza, ang kanyang sekretaryang traidor. Ma'am Maricel, alam ko pong galit kayo sa akin, pero gusto ko lang po sanang malaman nyo na napilitan lang po ako. May sakit po sa puso ang nanay ko at kailangan ng malaking pera para sa operasyon. Si Sir Cardo po ang nag-alok ng tulong kapalit ng pag-access sa mga papeles nyo. Patawarin niyo po ako. Alam ni Maricel na maaaring isa na naman itong patibong, isang paraan para makuha ang kanyang simpatya. Ngunit may isang bagay sa mensahe ni Liza na tila totoo. Agad niyang tinawagan ang kanyang private investigator at ipina-verify ang sinabi ni Liza. Pagkalipas ng 1 oras, isang tawag ang kanyang natanggap. Totoo ngang nasa ospital ang ina ni Liza. Kritikal ang kondisyon. Natahimik si Maricel. Sa gitna ng digmaan, nakita niya ang isang sundalong napilitan lamang lumaban para sa kaligtasan ng mahal sa buhay. Isang desisyon ang kanyang ginawa. Nag-reply siya kay Liza, "Magkita tayo bukas sa coffee shop malapit sa ospital. Dalhin mo ang lahat ng kopya ng dokumentong ibinigay mo kay Cardo. At huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito." Kinabukasan, sa isang tahimik na sulok ng coffee shop, nagkaharap ang 2 babae. Si Liza ay namumutla at nanginginig, hindi makatingin ng diretso sa kanyang amo. "Ma'am, heto na po ang lahat," sabi ni Liza habang nanginginig na iniaabot ang isang USB flash drive. Lahat po ng pinakialaman niya, lahat ng pinapirmahan niya sa inyo na akala niyo ay para sa ibang proyekto. Nandyan din po ang recording ng pag-uusap nila ni Shayna tungkol sa plano nilang pagkuha sa bata pagkatapos niyong manganak. Tiningnan ni Maricel ang flash drive. Ito na ang huling piraso ng ebidensya na kailangan niya. Ang mismong sandata na tatapos sa lahat ng kasinungalingan ni Cardo. Ngunit bago niya ito kunin, may inilabas siyang isang tseke mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Liza. "Ito ang pampagamot sa nanay mo," mahinang sabi ni Maricel. "Hindi ko kinukonsinti ang ginawa mo, Liza. Pero naiintindihan ko ang pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ina. Kapag tapos na ang lahat ng ito, umalis ka na sa kumpanya at wag nang magpakita pa sa akin." Napaiyak si Liza habang tinatanggap ang tseke. Sa gitna ng kanyang mga luha, may isang bagay siyang sinabi na nagpatigil sa paghinga ni Maricel. "Ma'am, may isa pa po kayong dapat malaman," humihikbing sabi ni Liza. "Ang tunay na utak po sa likod ng lahat ng ito, hindi po si Sir Cardo." Kumunot ang noo ni Maricel. "Anong ibig mong sabihin?" "Si Sir Dante po, ang kapatid ninyo. Siya po ang nagplano ng lahat.
Ginamit niya si Shayna para sirain kayo at ginamit niya si Sir Cardo bilang tagasunod. Ang plano niya ay makuha ang kontrol sa kumpanya pagkatapos kayong ideklarang baliw. Ang mga salita ni Liza ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa lahat ng natitirang salamin sa durog ng puso ni Maricel. Si Dante, ang kanyang kapatid, ang utak sa likod ng lahat. Ang pagtataksil ni Cardo ay isang matalim na saksak, ngunit ang pagtataksil ni Dante ay ang pagpilipit ng patalim habang ito ay nakabaon pa sa kanyang likod. Nanigas si Maricel sa kanyang kinaupuan sa gitna ng maingay na coffee shop. Ang tunog ng paggiling ng kape, ang tawanan ng mga tao sa kabilang mesa, ang himig ng malamyos na musika, lahat ay tila naglaho sa isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang mabilis at malakas na pagtibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Tiningnan niya ang USB flash drive na nasa ibabaw ng mesa. Ang maliit na bagay na yon ay hindi na lamang naglalaman ng ebidensya laban sa kanyang asawa. Naglalaman na ito ng katibayan ng pagkawasak ng kanyang buong pamilya. Hindi na niya namalayan kung paano siya nakatayo at nakalabas ng coffee shop. Habang nagmamaneho pa uwi, ang mga makukulay na ilaw ng syudad ay tila naging mga malabong guhit lamang sa kanyang paningin. Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa nakaraan. Sa mga araw, nakarga-karga pa niya si Dante. Tinuturuan itong magbisikleta, ipinagtatanggol ito sa mga nangaaway sa eskwela. Paano napunta sa ganito ang lahat? Ang alitan ba nila sa negosyo ay sapat na dahilan para wasakin ito ang buhay ng sarili niyang kapatid? Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng isang malamig at nakakasukang katahimikan. Ang bahay na dati ay simbolo ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang malaking mausoleo, isang libingan ng mga patay na alaala at nasirang tiwala. Habang umaakyat siya sa hagdan, isang bigla at matinding kirot ang kanyang naramdaman sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan, tila isang kamay na humihigpit sa kanyang sinapupunan. Napahinto si Maricel, napakapit sa hawakan ng hagdanan. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw at mabilis. Isa pang pulikat, mas malakas at mas matagal kaysa sa nauna. Isang alon ng matinding takot ang bumalot sa kanya. Isang takot na hindi para sa sarili niya, kundi para sa maliit na buhay na kumikilos sa loob niya. Diyos ko, ang baby ko. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay nanginginig. Mula sa sala, narinig niya ang malakas na tawanan ni Aling Belen at Shayna habang nanonood ng kanilang paboritong teleserye. Ang tunog ng kanilang kasiyahan habang siya ay nasa gitna ng paghihirap ay tila isang malupit na sampal. Alam niyang walang tulong na manggagaling sa kanila. Sa malaking bahay na ito, siya at ang kanyang anak ay lubos na nag-iisa. Nanghihina siyang naglakad, papasok sa kanyang silid at naupo sa gilid ng kama. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, sa kabila ng lahat ng galit, isang pangalan pa rin ang unang pumasok sa kanyang isip. Sa isang desperadong kilos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Cardo. Baka sakali lang na ang ama sa loob nito ay manaig sa pagiging halimaw niya. Sinagot ni Cardo ang tawag sa ikatlong ring. Ano na naman, Maricel? Kung tatawag ka para mag-away, wala akong oras. Cardo, tulungan mo ko. Putol ni Maricel. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Hirap siyang huminga sa pagitan ng mga salita. Masakit ang tiyan ko. Parang may mali. I think may problema sa baby natin. Dalhin mo ako sa ospital, please. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Sa background, narinig ni Maricel ang isang pamilyar at malanding boses ng babae. Sino yan, love? Hayaan mo na yan. Halika na, manonood pa tayo ng sine. Si Shayna. Muling nagsalita si Cardo sa telepono, ngunit ang boses nito ay hindi na nag-aalala, kundi puno ng pagkainis at kawalan ng pasensya. Ano na namang drama yan, Maricel? Ginagawa mo lang yan para sirain ang gabi namin, di ba? Kung masama talaga ang pakiramdam mo, mag-taxi ka na lang.
Huwag mo akong isturbuhin. Si Shai na naman ang nahihilo ngayon. Isang tunog ng pagbaba ng telepono ang sumunod. Tapos, ganoon na lamang. Sa sandaling pinakakailangan niya ng tulong, sa sandaling ang buhay ng kanilang sariling anak ang nakataya, pinili pa rin ni Cardo ang kanyang kerida. Ang huling sinag ng pag-asa na baka may natitira pang kabutihan sa puso ni Cardo ay tuluyan ng namatay. Isang matinding pulikat na naman ang humampas sa kanyang sinapupunan, mas masakit kaysa sa lahat. Napasigaw si Maricel sa sakit. Napahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan na tila pinoprotektahan niya ito mula sa isang hindi nakikitang kaaway. Ngunit ang sigaw na yon ay hindi lamang dahil sa pisikal na sakit. Ito ay sigaw ng isang ina na natatakot, ng isang asawang tuluyang inabandona, at ng isang babaeng naubusan na ng lakas. Ngunit nang maramdaman niya ang isa pang marahang sipa mula sa loob, isang biglaang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling ang bumuhay sa kanyang nanlalambot na katawan. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Pinilit niyang tumayo. Ang bawat hakbang ay tila pagtapak sa nagbabagang uling. Ang malamig na pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Nanginginig niyang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, bawat hakbang ay isang laban sa sakit at grabidad, nilampasan ng sala kung saan patuloy pa ring nagtatawanan ang dalawang babae. Nakarating siya sa garahe at pilit na binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Ang simpleng pag-upo sa driver's seat ay tila isang napakabigat na gawain. Pinaandar niya ang makina. Habang dahan-dahan niyang inilalabas ang sasakyan sa madilim na kalsada ng subdivision, ang mga ilaw ng poste ay nagsimulang magsayaw at manlabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Isang matinding kirot na naman ang sumaksak sa kanyang tagiliran na naging dahilan upang mapahiyaw siya at mabitawan ng bahagya ang manibela. Ang sasakyan ay umikot ng bahagya sa gitna ng kalsada. Mahigpit niyang hinawakan muli ang manibela. Ang isa niyang kamay ay nakadiin sa kanyang tiyan. Ang kanyang hininga ay paputol-putol habang ang mga luhang may kasamang pawis ay bumabasa sa kanyang mukha. "Baby, kapit ka lang. Please, anak, kapit ka lang." Bulong niya sa kawalan, habang ang sasakyan ay pasuray-suray na tumatahak sa dilim ng gabi, patungo sa isang destinasyong hindi niya tiyak kung aabutan pa ba niya. Sa pinakamadilim na gabi ng iyong buhay, matutuklasan mo kung sino ang mga tunay na anino at kung sino ang mga bituing handang magbigay ng liwanag. Ang bawat metro sa kalsada ay tila 1 kilometro. Ang mga ilaw ng kasalubong na sasakyan ay tila mga naglalakihang halimaw na gustong lumamon sa kanya. Ang sakit sa kanyang tiyan ay paulit-ulit na humahampas na parang mga alon sa gitna ng isang malakas na bagyo. Napakagat si Maricel sa kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang lasa ng dugo. Pilit na nilalabanan ang dilim na unti-unting kumakain sa kanyang paningin. Ang tanging nagpapanatili sa kanyang gising ay ang paulit-ulit na bulong sa kanyang isipan. Para sa anak ko, para sa anak ko. Nang sa wakas, ay matanaw na niya ang kumikinang na logo ng St. Jude Medical Center. Isang panibagong lakas ang bumuhay sa kanyang nanlalambot na katawan. Ipinara niya ang sasakyan sa mismong tapat ng emergency entrance, walang pakialam kung nakaharang ito sa daan. Pagbukas niya ng pinto, ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak siya sa malamig na semento ng driveway. Ang kanyang mga kamay ay desperadong nakayakap sa kanyang tiyan. Tulong! Iyon lamang ang salitang lumabas sa kanyang tuyong lalamunan bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Nagising si Maricel sa isang puting silid. Ang amoy ng gamot ay pamilyar na sa kanyang pangamoy. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ng isang matandang babae na may mga matang puno ng pag-aalala, si Lola Esme. Sa tabi nito ay nakatayo si Attorney Elena. Ang mukha ay seryoso,
Ngunit may bahid ng ginhawa. Apo, salamat sa Diyos at gising ka na, bulong ni Lola Esme habang marang hinahaplos ang kanyang noo. Ang baby ko? Iyon ang unang tanong ni Maricel. Ang boses ay mahina at garalgal. Ang takot na bumalik sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Elena. Your baby is a fighter, just like his mother. Naging kritikal ang lagay niyo pareho kagabi dahil sa matinding stress, pero naagapan ng mga doktor. You're both safe now. Isang malalim na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Maricel. Ang mga luhang hindi niya nailabas sa takot kagabi ay ngayon ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luha ng pasasalamat. Ngunit ang ginhawang yon ay panandalian lamang. Ang alaala ng pag-abandona ni Cardo, ang katotohanan tungkol kay Dante, lahat ay bumalik na parang isang malamig na hampas ng hangin. Nasaan? Nasaan si Cardo? Tanong ni Maricel, hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa isang masamang kutob. Nagkatinginan si Lola Esme at Attorney Elena. Nang tumawag ang ospital kagabi gamit ang telepono mo, si Cardo ang una nilang tinawagan bilang iyong emergency contact. Malungkot na paliwanag ni Attorney Elena. Ang sabi niya ay nasa isang mahalagang business trip daw siya sa Cebu at hindi makakauwi. Kaya ang sumunod na tinawagan ng ospital ay, ako. Ang bawat salita ng abogado ay nagpatigas sa puso ni Maricel, Cebu. Isang kasinungalingan na kahit ang isang bata ay hindi maniniwala. Alam niyang kasama lamang ni Cardo si Shayna sa isang lugar sa Maynila. Marahil ay nanonood pa rin ng sine habang siya ay nag-aagaw buhay. Maricel, seryosong sabi ni Attorney Elena, hinawakan ang kanyang kamay. Habang natutulog ka, may ginawa kaming hindi mo nalalaman. Hinalughog ng private investigator ko ang opisina ni Cardo. May nakita siyang mga dokumentong magpapatunay na mayroon siyang itinatagong safe deposit box sa isang bangko sa Makati. At sa loob ng box na yon, natagpuan namin ito. Inabot ni Attorney Elena ang isang folder. Sa loob nito ay mga papeles na hindi pamilyar kay Maricel. Mga medical records mula sa isang mental health facility na may mga pekeng testimonya mula sa mga doktor na binayaran. Lahat ay nagsasabing si Maricel ay dumaranas ng matinding postpartum depression at paranoia at hindi na angkop na magpalaki ng bata o mamahala ng kumpanya. Mayroon ding isang affidavit na pirmado ni Aling Belen at Shayna na nagpapatunay sa kanyang kabaligtaran at marahas na pag-uugali. At ang pinakamasaklap sa lahat, isang legal na petisyon na pirmado ni Cardo na ihahain sana sa korte pagkapanganak niya para tuluyan siyang maipasok sa mental institution at makuha ang lahat ng kanyang ari-arian at ang kanyang anak. Ang dugo ni Maricel ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Ito pala ang plano nila. Hindi lang siya ninanakawan, kundi binubura ang kanyang pagkatao, tinatanggalan ng karapatan bilang isang ina, at ikukulong sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa kanyang mga sigaw. Ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, ang kerida, at ang kanyang sariling kapatid. Lahat sila ay nagsabwatan para sa isang krimen na mas malala pa sa pagpatay. Hindi pa yan ang lahat. Dagdag ni Attorney Elena, ang boses ay mababa at puno ng babala. Ang sekretarya mong si Liza, tumawag siya sa akin kaninang umaga, umiiyak. Sinabi niyang may pinapahanap daw si Cardo na isang mahalagang dokumento. Ang orihinal na titulo ng hacienda sa Batangas. Balak na nilang ipeke ang pirma mo para mailipat na ito sa pangalan nila habang nandito ka sa ospital. Isang malamig at mapanganib na apoy ang biglang nagliyab sa mga mata ni Maricel. Tapos na ang pagiging biktima, tapos na ang pag-iyak. Ang babaeng halos mamatay kagabi dahil sa sakit ng pagtataksil ay tuluyan ng naglaho. Ang humalili sa kanya ay isang ina, isang leona na handang pumatay para protektahan ang kanyang supling. Tinanggal ni Maricel ang dextrose sa kanyang kamay
Sa kabila ng pagpigil ni Lola Esme, pinilit niyang bumangon mula sa pagkakahiga. Saan ka pupunta, apo? Mahina ka pa. Nag-aalalang tanong ng matanda. Lola, uuwi po ako. Matigas na sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng isang nakakakilabot na kapangyarihan. Uuwi ako para bawiin ang lahat ng sa akin at sisiguraduhin kong sa kulungan sila lahat pupulutin. Walang ititira, walang patatawarin. Habang nakatayo sa harap ng salamin sa banyo ng ospital, tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga matang puno ng sakit, ngunit sa likod ng sakit na yon ay isang determinasyong kayang magpatumba ng isang buong imperyo. Ito na ang huling araw na may makakakita sa kanya na mahina. Simula ngayon, ang bawat hakbang niya ay magiging isang lindol na yayanig sa mundo ng mga taong sumira sa kanya. Ang hustisya ay parang isang bagyo. Mabagal itong namumuo sa karagatan ng mga kasinungalingan, ngunit kapag humampas ito sa kalupaan, walang anumang pader ng kasamaan ang kayang tumayo laban dito. Ang pag-uwi ni Maricel mula sa ospital ay hindi isang pagbabalik ng isang talunang sundalo, kundi ang pagdating ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang trono. Sa payo ni Attorney Elena, hindi siya umuwi sa kanilang bahay sa Forbes Park. Sa halip, pansamantala siyang tumuloy sa isang high-security condominium unit na pag-aari ng kanyang pamilya, isang lugar na hindi alam ni Cardo o ng sinuman sa kanyang mga kaaway. Mula sa kanyang bagong kuta, sinimulan niyang ilatag ang bawat piraso ng kanyang kontra-atake. Ang unang hakbang ay isang emergency board meeting na ipinatawag niya sa pamamagitan ni Don Arturo. Pagpasok ni Maricel sa boardroom, ang lahat ng miyembro ng board, na karamihan ay mga kaalyado ni Cardo, ay natigilan. Ang inaakala nilang babaeng mahina at nagluluksa ay napalitan ng isang leader na may matalas na titig at hindi matinag na presensya. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Maricel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Ipinatawag ko ang pulong na ito upang talakayin ang isang seryosong banta sa integridad ng Rivera Holdings. Isa-isang inilatag ni Maricel sa tulong ni Attorney Elena na nakaupo sa kanyang tabi ang lahat ng ebidensya ng pandarayan ni Cardo, ang mga pekeng PR agency, ang mga pondong inilipat sa shell company na nakapangalan sa ina nito, ang mga personal na luho na ipinantubos sa pera ng kumpanya. Ang bawat dokumento ay tila isang bomba na sumasabog sa mukha ng mga board members na naging bulag sa mga panlilinlang ni Cardo. At bilang patunay sa kanyang kawalan ng kakayahan at katapatan, pagtatapos ni Maricel, narito ang isang recorded na pag-uusap sa pagitan niya at ng kanyang kasabwat na si Rosalinda Perez na mas kilala ninyo bilang Shaina. Pinindot ni Maricel ang play button. Ang boses ni Cardo at Shaina ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Malinaw na pinag-uusapan ng kanilang plano na ideklarang unfit si Maricel, ang pagkuha sa bata at ang pagkontrol sa buong kumpanya. Ang reaksyon sa mukha ng mga board members ay mula sa pagkabigla hanggang sa hayagang galit. Ang kanilang tiwala kay Cardo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Bago pa man matapos ang pulong, isang nagkakaisang desisyon ang nabuo. Si Cardo Rivera ay agarang tinatanggal sa kanyang posisyon bilang Chief Operating Officer. Lahat ng kanyang benepisyo ay kinakansela at isang malalim na imbestigasyon ang isasagawa para sa posibleng pagsasampa ng kasong estafa. Habang nagaganap ang kudeta sa loob ng boardroom, si Cardo ay abala sa pagpaplano ng kanyang sariling tagumpay. Kasama niya si Shaina sa isang mamahaling kafe, ipinagdiriwang ang kanilang inaakalang nalalapit na pagbagsak ni Maricel. Isang pirma na lang. Mahal, mayabang nasabi ni Cardo habang hinahaplos ang tiyan ni Shaina. Kapag napirmahan na ang papeles ng lupa sa Batangas at naipasok na natin si Maricel sa mental,
Wala nang hahadlang sa atin. Ang buong yaman ng mga Rivera ay magiging atin. Sa gitna ng kanilang pagbubuni, isang tawag ang natanggap ni Cardo mula sa kanyang sekretarya. Sir, pinapatawag po kayo ng board. Emergency meeting daw po. Isang mayabang na ngiti ang sumilay sa labi ni Cardo. Hayaan mo sila. Mamaya na ako pupunta. Malamang ay pag-uusapan lang nila ang pagbibigay sa akin ng buong kontrol habang nagpapagaling ang asawa ko. Ngunit pagkatapos ng 10 minuto, isang sunod-sunod na text message ang pumasok sa kanyang telepono. Galing sa mga kapwa niya board members, mga kaalyado niya. Cardo, anong kalokohan to? Totoo ba ang mga paratang sayo? Block na ang access mo sa building, Cardo. Huwag ka nang pumunta rito. Tapos ka na. Sinira mo ang tiwala naming lahat. Ang nangiti sa mukha ni Cardo ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkalito at pagkatulala. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong ang pumasok sa kafe at diretsong lumapit sa kanilang mesa. Mr. Cardo Rivera, tanong ng isa sa kanila, isang sheriff mula sa korte. May dala kaming warrant of arrest para sa kasong qualified theft at estafa, isinampa ng Rivera Holdings Corporation. Ang buong cafe ay natahimik. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanilang mesa. Ang dating makapangyarihang si Cardo Rivera, ang lalaking tinitingala sa mundo ng negosyo, ay biglang naging isang kriminal na pinupusasan sa harap ng madla. Teka, hindi niyo pwedeng gawin to. Isang pagkakamali lang to. Sigaw ni Cardo. Nagpupumiglas habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang tingin ay napunta kay Shayna, humihingi ng tulong. Shayna, mahal, gawin mo ang lahat. Tawagan mo ang abogado natin. Ngunit si Shayna, ang babaeng pinangakuan niya ng lahat, ay hindi gumalaw. Nanatili itong nakaupo. Ang mukha ay namumutla sa takot. Nang makita niyang wala ng pag-asa, mabilis siyang tumayo. Hindi para tulungan si Cardo, kundi para takasan ang kahihiyan. Mabilis siyang naglakad palabas ng cafe. Iniwan si Cardo na sumisigaw ng kanyang pangalan sa gitna ng mga nag-uusyosong tao. Mula sa kabilang kalsada, sa loob ng isang itim na sasakyan na may tinted na bintana, tahimik na pinapanood ni Maricel ang buong eksena. Wala siyang naramdamang saya o tagumpay. Tanging isang malamig at blangkong pakiramdam. Ito pa lamang ang simula. Ang pagbagsak ni Cardo ay parang pagbagsak lamang ng isang alipin. Ang tunay na hari sa larong ito, ang kanyang kapatid na si Dante, ay nananatili pa ring malaya at nagtatago sa dilim. At siya ang susunod niyang babagsakin. Ang karma ay hindi isang nagmamadaling bisita. Ito ay isang matiyagang maniningil na dumarating sa oras na inaakala mong nakuha mo na ang lahat. Ang pag-aresto kay Cardo ay naging usap-usapan sa buong syudad. Ngunit para kay Maricel, ito ay isa pa lamang tagumpay na bahagyang nakapagpagaan sa kanyang dibdib. Ang tunay na anino na pilit sumisira sa kanyang pamilya ay patuloy na nagmamasid mula sa malayo. Isang linggo matapos makulong si Cardo, isang panibagong bagyo ang unti-unting namumuo sa bahay ng mga Rivera sa Forbes Park. Dahil sa pagkaka-freeze ng lahat ng pondo at credit cards na ginagamit ni Aling Belen at Shayna, ang malaking bahay ay naging isang malamig na bilangguan. Wala nang mga mamahaling grocery, wala nang mga kasambahay na maglilinis at magluluto dahil lahat ay pinalaya na ni Maricel bago pa sumabog ang iskandalo. Ang dalawang babae, na sanay sa marangyang pamumuhay mula sa pawis ng iba, ay naiwang mag-isa upang harapin ang matinding katotohanan ng kanilang kapabayaan. Isang hapon, sa gitna ng nakasusukang katahimikan ng bahay, pumasok si Shayna sa sala na may dalang malaking maleta. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pagmamadali at pagkatakot. Habang inilalagay niya ang kanyang mga mamahaling sapatos at bag na binili gamit ang pera ni Cardo, narinig niya ang boses ni Aling Belen.
Anong ginagawa mo, Shaina? Tanong ni Aling Belen. Ang boses ay matinis at puno ng pag-aalinlangan. Nakatayo ang matanda sa ibaba ng hagdan, nakatingin sa maleta. Bakit ka nag-iimpake? Paano ang anak ko? Kailangan nating maghanap ng abogado para mailabas si Cardo. Huminto si Shaina at lumingon sa matanda. Ang kanyang muka ay nagpakita ng isang mapanuyang ngiti. Abogado, tita? Pambayad nga ng kuryente, wala tayo abogado pa? Tapos na ang laro natin dito. Wala nang kwenta si Cardo sa akin. Nakakulong na siya at wala na siyang maibibigay. Nanlaki ang mga mata ni Aling Belen. Ang inosenteng probinsyana na inaakala niyang kakampi ay tuluyan ng naghubad ng maskara. Wala kang utang na loob. Tinulungan ka ng anak ko. Binigyan ka niya ng buhay na masarap. Tapos ngayon iiwan mo siya. Buhay na masarap? Tumawa si Shaina, isang tawang puno ng pangungutya. Tita, nagamit lang din naman ako. Tulad ng paggamit niyo sa anak niyo para nakawin ang pera ni Maricel. Pare-pareho lang tayong linta rito. At dahil tuyo na ang balon, aalis na ako. Bago pa man makapagsalita si Aling Belen, isang malakas na katok ang pumunit sa kanilang away. Hindi isang karaniwang katok, kundi ang mabigat na paghampas sa pintuan na tila galing sa mga taong may dalang awtoridad. Nagmamadaling binuksan ni Shaina ang pinto. Inaasahang ito ay ang sasakyang inarkila niya para tumakas. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi isang driver, kundi 5 pulis, kasama ang isang opisyal ng korte. At sa likod nila, nakatayo si Attorney Elena, bitbit ang isang makapal na folder. Rosalinda Perez, matigas na wika ng isang pulis. May warrant of arrest ka para sa patong-patong na kaso ng estafa at pangingikil mula sa 3 magkakaibang biktima. Sumama ka sa amin. Ang kulay sa mukha ni Shaina ay tuluyang naglaho. Ang maleta na kanyang hawak ay bumagsak sa sahig. Hindi! Wala akong ginagawang masama. Si Cardo ang nagplano ng lahat. Si Cardo. Habang pinupusasan si Shaina at kinakaladkad palabas ng bahay sa kabila ng kanyang mga pag-iyak at pagmamakaawa, lumapit si Attorney Elena kay Aling Belen na ngayon ay nanginginig at nakasandal sa pader. At para sa inyo, Ginang Rivera, malamig na sabi ni Attorney Elena, iniaabot ang isang opisyal na dokumento. Ito ay isang notice of eviction. Ang bahay na ito ay eksklusibong pag-aari ni Maricel Rivera. Binibigyan namin kayo ng 24 na oras para lisanin ang property. Kapag hindi kayo umalis, pwersahan kayong palalayasin ng mga awtoridad. Hindi niyo pwede gawin to sa akin. Umiiyak na sigaw ni Aling Belen na paluhod sa sahig. Ako ang nanay ni Cardo. May karapatan ako rito. Wala akong pupuntahan. Maawa kayo sa akin. Tumingin si Attorney Elena sa matanda. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Sana ay naisip ninyo ang awa bago kayo nakipagsabwatan para ipasok sa mental hospital ang isang buntis na babae. Ang lahat ng tinatamasa ninyo ngayon ay bunga ng sarili ninyong kasakiman. Iniwan ni Attorney Elena ang umiiyak na si Aling Belen sa gitna ng malamig at walang laman na bahay. Ang karma ay nagbigay ng kanyang unang seryosong dagok. Sa kabilang banda ng lungsod, sa isang tahimik na sementeryo kung saan nakahimlay ang kanilang mga magulang, nakatayo si Maricel. Suot niya ang isang itim na bestida, isang bulaklak ng white lily sa kanyang kamay. Hindi siya nagpunta roon para umiyak. Nagpunta siya roon para harapin ang pinakamabigat na multo ng kanyang nakaraan. Mula sa likuran niya, naririnig niya ang mga yabag ng isang taong papalapit. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang pamilyar na tunog ng paglalakad ng kanyang kapatid, si Dante. Ang ganda ng ginawa mo kay Cardo, ate. Malamig at mapanuyang bati ni Dante. Tumabi sa kanya at tumingin sa lapida ng kanilang mga magulang. Sinong mag-aakala na ang isang martir na asawa ay kayang magpabagsak ng isang executive sa loob ng isang linggo? Lumingon si Maricel, ang kanyang mga mata
ay matalim at puno ng sakit na matagal na niyang ibinaon. Bakit mo ginawa to, Dante? Si Cardo, maiintindihan ko pa. Isang tagalabas na uhaw sa pera. Pero ikaw, kapatid kita, dugo at laman ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Kapatid? Kailan mo ako itinuring na kapatid? Simula nung mamatay si Papa, ikaw ang kumuha ng lahat. Ikaw ang paborito. Ikaw ang perpekto. At ako ang naging anino mo. Ang palpak na anak na walang ginawang tama. Ginamit ko lang si Cardo at ang kirida niya para patunayan na kaya kong bawiin ang kumpanyang dapat ay akin. Hindi mo kailanman inagawang kumpanya, Dante, dahil hindi ito isang bagay na inaagaw. Pinagpapaguran ito. Seryosong sagot ni Maricel, walang anumang panghihinayang sa kanyang boses. Ang galit mo ay hindi sa akin. Ang galit mo ay sa sarili mong kapalpakan. Nawala ang ngamuang ngiti ni Dante. Isang galit ang nag-apoy sa kanyang mga mata. Tapos na ang laro, ate. Kahit nakakulong si Cardo, nasa akin pa rin ang kontrol sa malaking bahagi ng board. Idideklara pa rin kitang unfit. Hinding-hindi ka mananalo. Umiling si Maricel. Isang kalmadong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Isang ngiting nagbigay ng kaba kay Dante. Huli ka na sa balita, Dante. Hindi na ako nag-iisa. Kaninang umaga, nabili ko na ang shares ni na Don Arturo at ng iba pang board members na lihim mong kinumbinsi. Wala ka ng kontrol. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Hindi siya makapaniwala. Bago pa siya makapagsalita, isang itim na sasakyan ang pumarada sa di kalayuan. Dalawang lalaking nakasuit na nakilala ni Dante bilang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation ang bumaba at nagsimulang maglakad palapit sa kanila. Ipinadala ko na ang lahat ng ebidensya ng korupsyon at money laundering mo sa NBI, Dante. Bulong ni Maricel, ang kanyang mga luha ay unti-unting pumatak. Hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagpapalaya. Ito na ang huling beses na tatawagin kitang kapatid. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa kasalanan ng iba, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng kanilang kasamaan. 2 buwan matapos ang pag-aresto kay Dante, ang buhay ni Maricel ay tila isang malinaw at payapang ilog pagkatapos ng matinding bagyo. Ang mga kasong inihain niya laban kina Cardo, Shaina at Dante ay umusad ng mabilis sa korte, lalo na't ang mga ebidensyang nakalap niya sa tulong ni na attorney, Elena, at ng mismong dating sekretaryang si Liza ay hindi matitibag. Ang kumpanyang Rivera Holdings na minsan ay naging pugad ng mga ahas, ngayon ay muling bumalik sa maayos nitong estado sa ilalim ng matibay na pamumuno ni Maricel. Isang maaliwalas na hapon sa sala ng condominium, nakaupo si Maricel habang hinihimas ang kanyang tiyan na napakalaki na at anumang oras ay handa ng iluwal ang kanyang sanggol. Nakikinig siya sa paborito niyang classical music nang biglang tumunog ang telepono. Si Attorney Elena ang nasa kabilang linya. Maricel, simula ni Elena. Ang boses ay kalmado, ngunit may dalang seryosong balita. Nagpadala ng mensahe si Cardo mula sa City Jail. Gusto kanyang makausap kahit sandali. Sinabi ng warden na nagwawala siya at pilit na isinisigaw ang pangalan mo. Hihingi daw sana siya ng tawad bago man lang ang pagbasa ng sakdal bukas. Natigilan si Maricel. Ang pangalang iyon na dati ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa saya at naging dahilan ng kanyang halos ikamatay, ngayon ay tila isa na lamang alingaw-ngaw ng isang matandang bangungot. Kailangan ko ba siyang kausapin, attorney? Tanong ni Maricel. Ang mata ay nakatitig sa bintana. Tinitingnan ang papalubog na araw. Legal speaking, hindi. Wala kang obligasyon sa kanya, sagot ng abogado. Pero emotionally, ikaw lang ang makakasagot niyan. Gusto mo ba ng closure na galing sa kanya? O closure na galing sa sarili mo? Pagkatapos ibaba ang telepono, matagal na nag-isip si Maricel. Nakita niya ang sarili sa salamin. Wala na ang babaeng umiyak sa ospital.
o ang asawang nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ang desisyon niya ay hindi na para sa nakaraan, kundi para sa sanggol na dinadala niya. Kinaumagahan, isang tahimik at matapang na Maricel ang naglakad sa mga malamig at madilim na pasilyo ng City Jail. Ang amoy ng kalawang pawis at desperasyon ay sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa visitor's room at naupo sa isang upuang bakal na pinaghihiwalay ng isang makapal na salamin mula sa presinto. Maya-maya pa, inilabas si Cardo ng 2 gwardya. Nang makita siya ni Maricel, halos hindi niya ito makilala. Ang Cardo na dating mayabang, makisig at palaging suot ang mamahaling barong ay ngayoy isang payat, maputla at hindi makuhang magsuklay na bilanggo sa ilalim ng kulay kahel na uniforme. Nang mag-angat ito ng tingin at makita si Maricel, ang kanyang mga mata ay nanlaki at napuno ng luha. Umupo si Cardo at nanginginig na kinuha ang telepono. Ginawa rin ito ni Maricel. "Maricel, dumating ka!" Umiiyak na sabi ni Cardo. Ang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa salamin, tila pilit na inaabot ang kanyang asawa. "Patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako. Niloko lang ako ni Dante. Nagpadala ako sa stress at temptasyon ni Shaina. Wala na silang lahat. Iurong mo na ang kaso, please. Ako pa rin to. Ang asawa mo. Ang ama ng baby natin." Pinanood ni Maricel ang pag-iyak ng lalaki. Dati, ang bawat luha nito ay kayang palambutin ng kanyang puso. Ngunit ngayon, ang nakikita lamang niya ay isang duwag na hindi kayang harapin ang kahihinatnan ng kanyang mga kasalanan. Isang manipulatibong tao na ginagamit pa rin ang salitang ama para iligtas ang sarili. "Cardo?" Kalmado at malamig na sagot ni Maricel. Walang galit o awa sa kanyang boses. "Pumunta ako rito hindi para bawiin ang kaso at lalong hindi para pakinggan ang mga palusot mo. Pumunta ako rito para makita ng 2 mata ko na ang anino na sumira sa pamilya ko ay isa na lamang talunang bilanggo." "Maricel, wag mong gawin to. Paano na ang anak natin? Lalaki siyang walang ama." Sigaw ni Cardo. Pilit na ipinapukpok ang kabilang kamay sa salamin. "Ang anak ko ay may ina na kayang maging ama, ina, at tagapagtanggol." Matatag na sagot niya, hinahaplos ang kanyang tiyan bilang proteksyon. Mas mabuti na ang lumaki siyang walang nakikitang ama, kaysa lumaki siyang may amang magtuturo sa kanya ng kasinungalingan at kataksilan. Sa mata ng batas at sa mata ng anak ko, patay ka na. Ibinaba ni Maricel ang telepono, tumayo, at tuluyang tumalikod nang hindi na muling lumingon. Iniiwan ang desperadong sigaw ni Cardo na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang paghakbang niya palabas ng kulungan ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na tanikala. Ngunit pagsakay niya sa kanyang sasakyan, isang bigla at matalim na sakit ang tumama sa kanyang puson na sinundan ng isang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang hita. Pumutok na ang kanyang panubigan. Nataranta ang kanyang driver. "Ma'am, manganganak na po kayo." "Sa ospital, Kuya Ray. Bilis!" Sigaw ni Maricel habang napahawak ng mahigpit sa upuan. Ang kanyang paghinga ay mabilis na naging mabigat. Ang biyahe patungo sa St. Jude Medical Center ay naging isang karera laban sa oras. Ang bawat contraction ay tila pilit na pinupunit ang kanyang katawan, ngunit sa kabila ng sakit, isang matinding determinasyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi siya pwedeng sumuko. Ito na ang huling laban. Pagdating sa ospital, mabilis siyang inilipat sa delivery room. Ang ilaw sa kisame ay nakakabulag at ang mga boses ng mga nurse at doktor ay naghalo-halo sa kanyang pandinig. Naroon din si Lola Esme, nakahawak sa kanyang kamay at nagdadasal ng taimtim. "Ere Maricel, push!" Utos ng doktor. Buong lakas na inire ni Maricel ang sanggol. Sa bawat pag-ungol, naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan.
Ang pagtataksil sa parehong ospital na ito, ang mga gabing umiiyak siya mag-isa, ang pagtataboy ng kanyang sariling pamilya, at ang katapangan na kailangan niyang buuin upang lumaban. Ang bawat kirot ay hindi na lang dahil sa panganganak. Ito ay ang tuluyang paglabas ng lahat ng lason mula sa kanyang katawan. Isa pa, Maricel, nakikita ko na ang ulo, push, sa kanyang huling at pinakamalakas na pag-ere. Isang malakas at matining na iyak ang pumuno sa buong silid. Tumigil ang mundo ni Maricel. Nawala ang lahat ng sakit. Inilapit ng doktor ang sanggol sa kanyang dibdib. Isang malusog na batang lalaki. Nang maramdaman ni Maricel ang init ng balat ng kanyang anak at marinig ang pag-iyak nito, ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati o galit. Ito ay luha ng ganap at dalisay na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi binili, hindi ninakaw, at hinding-hindi makukuha ng sinuman. Anak ko. Ang anak ko. Bulong niya, hinahalikan ng noo ng sanggol. Ligtas na tayo. Ang laban ay tapos na. At si Maricel Rivera, na minsan ay dinurog ng pag-ibig, ay muling isinilang, kasabay ng unang paghinga ng kanyang bagong pag-asa. Ang paghihilom ay hindi nangangahulugang hindi ka na kailanman nasugatan. Nangangahulugan ito na ang sugat ay hindi na ang siyang kumukontrol sa iyong buhay. Lumipas ang 5 taon. Ang hangin sa hasyenda sa Batangas, ang parehong lupain, na muntik ng manakaw ng mga taong pinagkatiwalaan niya, ay puno ng amoy ng dagat at ng matamis na halimuyak ng mga namumulaklak na kalachuchi. Ang paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang malambing na kanta na nagdadala ng ganap na katahimikan. Sa ilalim ng isang malaking puno, nakaupo si Maricel sa isang silyang yantok. Hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Sa kanyang tabi ay si Lola Esme, mas matanda na, ngunit nananatiling masigla ang mga mata. Tahimik na nagbabasa ng isang lumang nobela. Ngunit ang pinakamagandang tanawin para kay Maricel ay hindi ang dagat o ang paglubog ng araw. Ito ay ang batang lalaking may 5 taong gulang na masayang nagtatakbo sa buhanginan, hinahabol ang isang maliit na aso. Si Gabriel, ang kanyang anak, ang buhay na nagbigay sa kanya ng dahilan upang lumaban at bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Pinanood ni Maricel si Gabriel na malakas na humalakhak nang madapa ito sa buhangin, mabilis na bumangon, at pinagpag ang kanyang sarili nang walang anumang iyak. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Maricel. Sa loob ng 5 taong iyon, hindi naging madali ang magpalaki ng bata nang mag-isa habang pinapatakbo ang buong Rivera Holdings. Ngunit ito ang pinakamasayang pagod na kanyang naranasan. Nakamit na ba niya ang kapayapaan? Nang pumasok ang tanong na iyon sa kanyang isipan, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan ang simoy ng hangin na yakapin ang kanyang mukha. Oo, ang kapayapaan ay hindi pala isang lugar na pinupuntahan. Isa itong desisyon na ginagawa araw-araw. Nahanap niya ang kapayapaan nang matutunan niyang buuin ang kanyang sarili nang hindi umaasa sa pagmamahal ng isang lalaki. Paminsan-minsan, umaabot sa kanya ang balita tungkol sa mga taong sumira sa kanyang nakaraan, ngunit hindi na ito nagdudulot ng kaba o galit. Si Cardo ay kasalukuyang binubuno ang kanyang 15 taong pagkakakulong. Nabalitaan niyang nagpapadala ito ng mga liham buwan-buwan mula sa city jail. Nagmamakaawang makita ang anak na hindi niya kailanman nakagisnan, ngunit ang mga sulat na yon ay nananatiling selyado at ibinabalik ng walang sagot. Si Dante, ang kanyang sariling kapatid, ay nalipat sa maximum security prison, tuluyang tinanggalan ng anumang kapangyarihan. Si Aling Belen ay nakikitira ngayon sa isang maliit na kwarto sa gilid ng riles ng tren, nabubuhay sa awa ng mga kapitbahay matapos ubusin ng mga abogado ang kanyang natitirang pera. Samantalang si Shaina ay nanganak sa loob ng piitan at ngayon ay hinaharap ang patong-patong na kaso ng panlilinlang.
Wala na silang lahat sa kanyang buhay. Sila ay mga patunay na ang karma ay isang tapat na hukom na hindi kailanman nagkakamali sa pagpapataw ng parusa. Napatawad na ba niya sila? Iminulat ni Maricel ang kanyang mga mata at tumingin sa malawak na dagat. Pinatawad na niya si Cardo, hindi dahil naging mabuti itong tao o dahil nararapat ito sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na ni Maricel na maging bilanggo ng puot. Ang pagpapatawad niya ay hindi para kay Cardo. Ito ay para sa kanyang sarili at para kay Gabriel. Pinatawad na niya ang sarili sa kanyang pagiging bulag, sa kanyang mga sakripisyong nauwi sa wala, at sa katotohanang ibinigay niya ang 10 taon ng kanyang buhay sa isang maling tao. Pinalaya na niya ang kanyang puso, at dahil doon, nagkaroon ng espasyo para sa mas dalisay na pag-ibig. Mama! Mama! Tingnan mo ang nakuha kong shell! Masayang sigaw ni Gabriel. Tumatakbo palapit sa kanya habang ipinapakita ang isang makintab na kabibe. Kinuha ni Maricel ang bata at mahigpit itong niyakap. Ang amoy ng pawis, buhangin, at araw sa balat ng kanyang anak ay ang pinakamasarap na pabango sa buong mundo. Ang ganda naman yan, anak. Malambing na sagot niya. Hinahalikan ng pisngi nito. Mama, happy ka ba? Inosenteng tanong ni Gabriel habang nakatingala sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad. Hinawakan ni Maricel ang maliit na mukha ng anak. Sobra, anak. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Sa sandaling iyon, alam niya ang pinakamahalagang aral na iiwan niya sa mundong ito, isang aral para sa lahat ng babaeng nakikinig sa kanilang sariling katahimikan. Ang halaga ng isang babae ay hindi nakadepende sa pagiging asawa o sa pagkakabuo ng isang pamilya sa mata ng lipunan. Ang isang pamilya ay maaaring buuin ng 2 tao lamang, isang ina at isang anak. Basta't ito ay may pundasyon ng katotohanan, respeto at walang hanggang pagmamahal. Walang silbi ang isang buong tahanan kung ang mga haligi nito ay gawa sa kasinungalingan at pagtataksil. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng tapang na iwan ang isang lason na relasyon upang iligtas ang sarili. Lumubog ang araw, nagpinta ng mga kulay ng ginto, rosas at lila sa kalangitan ng Batangas. Inalalayan ni Maricel si Lola Esme patayo, habang ang kabilang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa maliit na kamay ni Gabriel. Sabay-sabay silang naglakad pabalik sa malaki at maaliwalas na hasyenda. Wala ng mga anino, wala ng mga kasinungalingan, tanging liwanag na lamang at ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa.